yung anak ko. Naghagok pa. Humihilik yung anak ko. So, nandito kami sa Karlstad. Kasi, naglalagay ng pera yung asawa ko. Ayan o. May discount. Ria super up 70%. Ria sa Aulens. Oh, sarap mamili. Kaya lang, hindi ako pwedeng mamili ngayon. Dahil ako lang pagkasama asawa ko, hindi pwede. Kasi wala siyang time mag-antay sa akin. Sayang oh, up to 70% yung discount. Ang ganda ng building. So, ito, nagising ako ng madaling araw kasi yung anak ko nagising din, kaya nagluluto ako ng kanyang pagkain at ito, naghuhugas na rin. Ang dami ko kasing hugasin. Asawa ko tulog. Nagutom yata yung anak ko. Sinisipon kasi siya, kaya kahapon nasa labas kami. Kaya lang hindi na ako nakapag-video kasi nahiya ako. Nahiya ako, kumain kami ng lunch sa labas. Sinisipon yung anak ko. So, ito, habang naguhugas ako, nagluluto ako ng kanyang pagkain. Kasi kakain siya, nagutom yata yun eh, kaya nagising. Hinahirapan siya matulog kasi sinisipon siya. Tumutulo sa kanyang ilong. Lalagyan ko to ng syrup, tapos gatas. So, ito na, dadalhin ko na sa sala. Ayan yung aking anak. So, lalagyan natin ng syrup para masarap. Ayan siya, oh. Tignan niya yung ilong niya, oh. Magsusugat-sugat yan. Kung lagi mong yung kinukuskus, nak. Ayan, nagkasugat ako. So, ito yung buhay ko. Hindi madali pag mag-isa lang. Nandito lang sana yung nanay ko. May katuwang ako sa anak ko. Pero ganun talagang buhay. Kailangan natin matuto. Sa tagal ko na dito, sanay na ako. So yun, magpapa-enroll ulit ako. Maano pa nak? Maano pa nak? Wala na, mamaga yung mata ng anak ko. Hindi kasi siya makatulog kasi sa tuwing natutulog siya, ay nakatulog siya, pero pag umanon siya na nagising siya. Wait lang na kasi mainit pa na. Ang lamig kasi sa labas. Siguro ito yung time na naglakad kami sa labas. Sobrang lamig. Pero marami naman siyang marami naman siyang mga damit nun eh. Mga kumot. Pero ganun talaga. Mainit pa na.
Ganito kahirap dito pag winter. Magkaano yung mukha mo magdadry, tapos yung labi mo magbabalat-balat. Tapos yung katawan mo dry na dry. Kailangan mo talaga mag-lotion talaga. Tapos yung buhok ng ng kalaglag. Pag nagsuklay ka, halos lahat na ng buhok mo natanggal. Hirap. Hanggat maaari gusto ko makatulog siya kahit papano. Kasi 'di ba pag sinisipon tayo, pag medyo maganda yung tulog natin, medyo mild yung sipon. Yun yung ano ko sa kanya. Kaya lang sa tuwing uubos siya, nagigising siya. Tapos ginawan ko siya ng lime. Ayan o. Na ano siya, gumaganon-ganon siya o. Pag uminom. Nag-a-atching din. Nag-google ako kung paano. Wala namang sinabi dun. Ay, huwag daw pa inumin ng gamot kasi ano lang kasi to, 1 year old pa. 1 year old and 1 month o 2 months. Ganon. So ito, umaga na. Mabuti na lang yung anak ko nakatulog ng mahimbing. Mamaya-maya magigising yun. Iba na yung outfit ko kasi pupunta tayo sa tindahan. Tingnan nyo, nadumihan. Ito din yung suot ko kahapon sa tindahan. Handa tayo ng kakao. Almusal tayo. Ang hirap ng buhay. Sa totoo lang. Sarap magbigti. Tagal ko nakatulog kagabi. Sobra. Kasi yung anak ko sinipon. Bawat ano niya nagigising. Kawawa. Ganun pala talaga pag mga nanay na, no? Laging iniisip yung kapakanan ng anak. So, ito. Kakain tayo. Tapos yung anak ko, nandito. Tingnan nyo. Ang dami kong nilagay na mga unan sa gilid para pag magising siya, hindi agad siya mahuhulog. So, mababantayan ko. Ito yung margarine. Sabayan natin ng tinapay. So, mahilig ako sa puting tinapay. So, asawa ko bumili niyang ganito. Itim. Na brown. Kain tanin nyo. Masarap din to ituslo sa kape. Nagkakawa ko eh. Hindi rin to ituslo. Magtatrabaho kami ngayon. Kaya naghanda na ako kasi pagising ng anak ko mamaya, liliguan ko na siya. Tapos, Tapos, aalis na kami. Taran! Hindi ako mahilig sa
cheese, kundi ganito lang. So, kain tayo. Tapos, alos na ako mamaya. Ito ang buhay ko. Mahirap. Mahirap. Mahirap talaga ang buhay dito pag mag-isa. Pero, buti na lang may anak na ako. Namimiss ko kasi nanay ko. Kung wala itong margarine, tinutusulok ko na to. Pwede man yata. Pwede. Kahit may margarine siya. Masarap din. Tingnan nyo.